guys, mga kabsat, ito na po. Want 8 times faster data? We don't have that. But for Attorney, faster knockdown power, there. use Mortein. Sino ang nagbayad sa mga nanggugulo at nakamaskarang itim sa Mendiola? Sino? Alamin natin, attorney. Sige, ito na, Attorney Claire. Disclaimer, Alfonso Ines. Shout out Addict to sex, okay? Shout out si attorney. May bagyo bukas. Okay, Jacqueline Juan says MA, maayong gabi sa tanan, gabi sa tanan, okay? Hello po, attorney. Financial coach, Lay Kalina. Naku, mo yung yayamanin ito si Lay Kalina. Yan, kinamusta sa attorney. Financial coach. Di ba? Okay. Pay the 30 rioters at Mendiola, no clear agenda but to create chaos. Kaya na, sunog-sunog pa sila. Well, grabe. ito mga kaklira, ang si Glenn Jong, sa Mendiola, personal kong view. Dahil ito naman ay iimbestigahan ng PNP. So ayoko manguna sa PNP. May but this will be our personal assessment. Okay? So, walang kinalaman kung ang sabihin natin dito para impluwensyahan yung pag-iimbestiga sa PNP. Okay? Iba to. Iba yung sa atin dito. Okay. Uy, meron ako isang channel. Although hindi pa ako doon nagla-live. Pero isubscribe nyo na. Yung Let's Clear It with Attorney Claire. Akin yan. Legit yan. Legit. Ha? Let's Clear It with Attorney Claire. Okay. Nandito si Rudy and Jean. 100 cows nadamay sa Davao. Good PM. Attorney Claire. Kinain naman yata nila. Ano yung piyesta? Diba? Pakiano nyo nga ako? Anyway. Si Tatay Gis nandito. May TikTok din daw ako, sabi ni Addictus Rex. Jacqueline Juan, Lemon, of course. Ding na Marikina. At ito ang aking mga MIBs. Pinkay, Adventure Vlog. Batiin ko muna to mga klira. Shiro Kansaki, Maylin, Addictus Rex, Mariana Nale, Angela Gonzaga, Poras, Lord Glenn, Master Pogi, Takumi, Vencir Lemon, Rebeton 2.0, Red, Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Fast, MUG, Red Manuel, Sharon St. Perry, Trex Sevilla 11, DJ Byron, and Nanay Brenda Barton. And of course, nasa yung mga pangalan ni Tatay Jack Ferds, Techie Mind, Maestro Paul TV, and Direct Freddy Valera. Okay, thank you. Techie Mind, nakita ko to sa, kaninong ano yan, na kay Banat Boy. Hindi ko napansin parang hindi ko napapansin siya dito sa Techie Mind. Namimiss ka namin, Techie Mind. Okay, so start natin ito mga kaklira. Okay. I-assess natin. Ay, ako napunta dito. Wait. Ayun. Kaguluhan sa Mendiola. Bandang hapon po yan kanina sa Ayala Bridge. Tingnan natin ang latest sa sitwasyon doon. Nakatutok po doon live si Athena Imperial. Athena, anong latest dyan? Yes, Ivan, tama ka. No? Ngayon naman ay nandito tayo sa panulukan ng Legarda at Mendiola sa Maynila, kung saan kaninang bandang alas 3 ng hapon ay nagkagulo rito, Ivan. Ang payapa ng anti-corruption rally ay nauwi nga sa batuhan at tulakan, at may mga pagsabog pa. Ilan dun sa mga nakitang kasama sa gulo ay mga grupo ng kabataan na nakatipanguka. May mga batang namataan na sumali sa gulo at niyugyug pa nga nila yung mga barikada. May ilan na sinira ang motor at pinagtatadyakan at sinira rin iba yung traffic light. Kaya naman yung mga pulis nag-water cannon sila. Si DILG Secretary John Vic Remulla mula sa Ayala Bridge ay nagtungo sa Mendiola para sabihan ng mga kapulisan na ipatupad pa rin ang maximum tolerance sa mga rallyista. Ilang mga kabataang umani ng gugulo at nanakit ang inaresto ng mga pulis. Samantala ngayon, Ivan, kung makikita mo sa aking likuran ay naka-alert pa rin ang SWAT, ang mga pulis. Kanina itong mga pulis na to nandito lang sa bahaging ito ng Mendiola, papasok ng Malacanang. Pero sa ngayon, lahat na ng sulok nitong intersection na ito, Casal Street, Legarda, Recto at Mendiola, may mga nakahanay ng mga pulis dyan. Kanina rin ay patuloy yung ginagawang rally ng mga rallyista. Medyo hindi na nga lang ngayon. Pero ang kanina, ang sinisigaw nila ay bumaba na sa pwesto yung mga tiwali, yung mga korap at dapat iibalik sa mga... Okay. Maliwanag yan mga kaklira. Wait. Magana natin ng konti. I-normal natin. Sige nga. Yung mga korap at dapat iibalik ay bumaba, hindi na nga lang ngayon, pero ang kanina ang sinisigaw nila ay bumaba na sa pwesto yung mga tiwali, yung mga korap at dapat iibalik sa mga mamamayan yung pera na pinaghirapan. Okay. Doon sa mga men in black. Men in black. Na team itim. Alam niyo ba yung sinasabi niyo? Madadaan yan sa batuhan? Tingin nyo maibabalik agad yung pera na ninakaw ng mga tiwaling opisyal na to or kung sino mang mga kontraktor na to sa bayan. True that? Diba? True that? So definitely, alam nyo na mga ka-clear, ano naisin itong mga men in black
team itim na to. Si Engineer Honor, Ano ba? going to compare po. Alam na this. Diba? Alam nyo na kung anong gustong mangyari nito. Of all the places na pwede sila mag-rally ng tahimik, why near Malacanang? Sino ang nagbayad sa inyo? Sino ang nag-finance sa inyo? Diba? Kung matatapang talaga kayong Men in Black team itim kayo, di kayo gumamit dapat ng maskara. Ibig sabihin kasi, pagka nakabuyang-yang yung mukha nyo, legit ang inyong mga panawagan. Pero since natago kayo sa likod ng mga maskara ninyong itim, na team itim kayo, hindi pwedeng hindi isipin. Diba? O, i-positive natin. Iisipin namin na lahat kayo bayaran. Tama. So, huwag niyong bilugin ang utak ng Sino, mga kababayan ang tanong natin na na attorney, nagawin sino lang kayo nagbayad? basta-basta. May Molotov bomb, mga kakli. May bombote lang kasama. May mga quitties, firecrackers na ginamit to provoke the police officers. Kung nagawi kayo dyan, kaya nyo agad gumawa ng Molotov bomb, ang dami na confiscate. Planado ito. Agree. Diba? Planado ito. Although, ako baka magkamali ang sinasabi sa akin dito. Ako, kasi hindi ako miyembro ng kapulisan. Pero, meron nagsabi, nakaka-clear? Na, okay, sabi dito, 3 pulis nasugatan. Baka nga meron pa, alam ko 3 ay 10 At ang kumuha o nag-organize ng mga ito ay ang grupo ng toot ng attorney. Oh! Hindi ko sabihin. Kasi hindi naman siya verified. Kaya hindi ko sabihin yung buong pangalan. Pero mukhang lumalabas, attorney. Diba? Nako po. Sinong attorney Okay. yan? Siguro yung attorney na... Ay, teka lang, sabihin ko na sa inyo kasi ito nakita pero definitely hindi ito yung pangalan na lumabas. In fairness, In fairness, hindi naman siya. Okay? Hindi siya. Nililinaw ko na. Isang attorney pero hindi siya. Yes. Ito po yung aking Yes. nakikita niyo po yung aking footage, no? Si Attorney Ferdinand Topacio. Yes. Kasama Again, in fairness, hindi naman siya yung attorney na banggit sa akin. noong mga release na ito na papunta Pero, sa bakit nandiyan si attorney? Diba? Bakit Sa kaya? lugar kung saan nagkakaroon ng batuhan at kung saan nagkakaroon ng bombahan. Of all places, tingnan natin, ano bang reason niya? Gusto niya ba tumulong para mahupa ang kaguluhan? Let us see, Let us see. Kaya lang, dito siya sa Mendiola kung saan medyo may sumisigaw na mga Duterte. Nagkataon lang ba? Mendiola peace check, no? Sinasantila, iba yung sinasantila At ito, kinala-confirm natin na ito ay pro-Duterte supporters. Yung mga pro-Duterte supporters, nandun sa Mendiola. Diba? Of all places. Dahil Ayun. nga nandito si Attorney Ferdinand Topacio Yes. at yung kanilang isinisigaw ay pro-Duterte. Ayan. Diba? Bakit kayo sisigaw ng pro-Duterte sa rally ng para sa laban sa korupsyon? Pro-Duterte dahil corrupt ang mga Duterte? Pro-Duterte for what? For what? Ayun lang ang tanong. Bakit kailangan yung isigaw yung pro-Duterte? Tapos nandiyan yung mga nagbabato na gustong pumasok sa Malacanang. Diba? So ang tanong natin,
tanong natin, sino ang nag-finance dito? For me, sa akin to. Di ko kayang paniwalaan sa utak ko bilang isang lawyer, bilang isang ordinary mamamayan, na walang nag-finance dito. Diba? Bakit nandiyan ang Pro Duterte? Siyempre. Tanong ko lang yun. Madis. Diba? Anong gusto dito? Pababain sa pwesto ang Pangulo? At sino ang makikinabang? Pro Duterte? Diba? O, sige, tuloy. Nakaitim si Attorney Ferdi. Nakaitim din. What a coincidence. What a coincidence. Yung nasa likod niya, mga nakaitim din. What a coincidence. Diba? Ito Pasio, no? Ito si Attorney Ferdinand Topacio. May mga kasama rin siya. Kasama niya. Alright, Dito sige. nagmamata sila. Marami sila. Nakaitim din yung mga sa likod niya. Oh. Actually, ilang daan ito. Siguro more than 200 people. Diba? O, more than 200. Itong nakikita natin ngayon. Right. O, mga nakaitim. Ang tanong ko lang naman, inosenteng tanong ito. Bakit sa Mendiola kayo gustong mag-rally? Kasi nandun yung mga... Hindi ba kayo tanggap sa People Power Monument sa EDSA? Ayun lang. Diba? Ano ang gusto nyong gawin sa Mendiola? Yung mga naiimbestigahan naman, mga kaklir, di naman ang sinisigaw si PBBM na may di umanong malaking mga insertion na nakupit Diba? Tingin ko rito mga kaklir, ang basa ko dito, gusto nila mawala ang Pangulo Marcos Jr. para matigil ang pag-iimbestiga. Dahil pag nagtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga na to, baka maraming sumabit, lalo na nung nakaraang administrasyon. Di ba? Kaya pipilitin nilang mawala si Pangulo, si PBBM, para yung mga ginawa nila nung nakaraan, di na mabulatlat. Hindi na ma-expose. Diba? Diba? Kung totoong ito makabayan. Diba? Unahin nyo na muna yung 13,970 na flood control projects ng dating Pangulong Duterte. Kung nag-i-exist ba siya? Magpo-pro Duterte sila. Samantalang si Duterte umaming corrupt, umaming ghost projects halos lahat sa panahon niya. Di kayo nag-alsa ng ganyan. Samantalang yung dating Pangulo, di nga nagpa-imbestiga. Pati formally ginastify, si Michael Yang ginastify. Anong meron kayo? Diba? Tapos Mendiola talaga, for what? Halata ba, mga kaklir? Halatang halata ba? Diba? Okay. Patungo dito sa panulukan ng Mendiola Peace Park. Bert. Diba? Yes. Sige. Ito nangyari, mga kaklir. So, alam mo, unang-una, mga kaklir, sino ba ang gustong mawala ang Pangulo sa pwesto? Ay, kilala natin yan, attorney. Di ba sila lang? Kilala yan, attorney, kilala. Since hindi sila makakuha ng tao kapag nagtatawag sila ng people power because the people believe in the current administration. Di sila makakuha ng tao, sumabay. Ito ang sasabi natin kaya dapat ingat din yung mga nagpo-protesta kahit legitimate kayo, sasakyan kayo. Yun lang. Yung pagpo-protesta nyo naman, at least napakita nyo na pwede naman through social media, through in writing, through news article, through interviews. Pero sana lang, total ang Pangulo nagtatrabaho for this, against the corruption. Sana na lang, wag nang ganito kasi sinasakyan kayo. May sumisingit. Sinasabayan kasi wala silang... Ilan lang to mga ilan lang tong namba to.
Pero dahil maraming meron, ang dami kumukuha. Hindi naman lahat yung bumabato, mga clip. Oh, Kung nangyari. mapapansin nyo eh. Nagbi-video yung iba. Pero since maraming tao, ang dating is marami sila. Nakihalo na sila kaya feeling nila marami talaga sila, attorney. Mawawala ta signal natin Diba? Grabe, Ngayon, dahil maraming 12,000 nanonood kay attorney. ang dali nilang humalo. Kapag nakapagbato, nakapanakit, hahalo sila. Mag-iiba lang ng damit. Tapos makakaalis din ulit. Yun lang. So ako personally, hindi galing sa Pangulo to. Personally, yung pagpoprotesta ng ganito, okay na po, nasabi niyo na po ang gusto niyo, nadinig na po yan ng Pangulo, nadinig na po yan ng administrasyon. Pero sana lang, wag nang maulit yung ganito kasi may mga masasamang elementong sumasabay. Diba? So, mga ka-clear, lahat nakamas, nakaitim, may Molotov bomb, may Quitties, firecrackers. Anong tingin nyo? Hindi planado? Hindi organized? Sino-sino ang kasama ni VP Sara sa Japan? Yun lang. At ito rin yung sinisigaw. Tingnan natin. Okay, wait na. Nasa Japan pala. Saan ba yun, mga clear? Tingnan natin dito, Ito, tinake up pa ito ng tingnan natin. Ito. Ayun. Pakita ko lang. Saan ba yan? Batayaw. Teka lang. Wait lang, mga clear. Yan. Okay, sino-sino ba ang kasama niya dito sa Japan, mga ka-clear? Pero ang isinisigaw din ng tao sa harapan niya, BBM resign. So, sino ang may gusto na BBM resign? O sino mga kasama niya dito? Ay, si Attorney Vic Rodriguez. Ba't nasa Japan ka, Attorney? Naka-block ka din. Naka-block lahat sila. Si Colelat. Naka-block ba lahat sila? Attorney Vic? Bakit ka galit na galit kay PBBM? Dahil may nabunyag? At kaya kailangan kang mawala sa palasyo? Lahat sila nakaitim. Ang hindi na nakaitim, mga ka-clear, ay si Robin Padilla to, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Sino pa to? Yung labo eh. Kaya na mga clear. Hanapin natin mas malapit. Hindi ko to kilala, mga clear. Pero nakita ko to si Attorney Vic Rodriguez na nakaitim. Buti wala siyang itim na face mask. Diba? Pero, ayan. Ito hindi ko kilala, mga clear. Pero lahat sila nakaitim. Bakit parang uniform kayo sa mga black men in black mask? Team itim ba kayo, Attorney? Ito ba, Attorney, wala ka bang kinalaman dito sa mga men in black sa Mendiola? Tanong lang naman, ito nangyari. Mga ka-clear, tingnan nyo talaga ang Pangulong Marcos Jr. Maximum tolerance talaga. Tingin nyo, sino ang maglalakas ng loob na manunog kung walang nag-utos? Sino ang makakapag-trigger sa kanila na gumawa ng krimen? Arson yan. Diba? Kung walang nagbayad. Don't tell us na itong mga kabataang ito, ginawa ito para sa bayan. Kung para sa bayan yan, dapat di kayo nagtatakip ng mukha. Sino nag-utos sa inyo, mga kabataan kayo,
na magtakip ng muka. At sino ba yung nag-udyok, mga ka-clear, na tumayo ang high school at college students? Sino? Di ba? Kaya, kayo mga ka-clear, kayo mag-isip, sino ang promotor nito sa Ayala at saka sa Mendiola? Ano ang magagawa ng mga kabataan ito sa panununog? Sige nga, Aber, pag natanong ng mga kabataan to, ba't ka nanunog? Bakit mo sinunog? Para mapanagot ang dapat mapanagot? Eh, gumagawa ka rin ng krimen eh. Diba? Gumagawa ka rin ng krimen. So, sino nag-utos sa inyo no gumawa ng krimen? At ginamit pa talaga yung mga kabataan para ano? Hindi makasuhan? Napakasamang isipan. Napakasama ng isip. Napakasama ng puso ng financier nito. Para makapanghikayat, magkagiba ng gobyerno, kukuha ng kabataan. Para ano? Walang liability? What a shame. Para lang makuha ang pwesto. Mga ganit sa posisyon, mga ka-clear. Ang may utak nito. Di ko masabihin sa inyo kung sino, alam ko sa sarili nyo kung kanino galing ito. Kung sino ang promotor nito. Di man isang tao to, grupo ito, na yan talaga ang pinlano. Ang sigaw, Pro Duterte sa Mendiola, sila nakaitim lahat. Diba? Ilang katao ang binayaran nila? Kasi dito daw, mga ka-clear, sa Ayala, parang konti lang. Dumami sa Mendiola. Dumami sa Mendiola. Diba? Tapos nung sinunog din na to, mga ka-clear, nung sinunog din na to, ang pagkakaalam ko, kasi at that time, nasa Channel 5 ako eh. Nasa Channel 5 ako, nakita ko talaga yung kasi live yun eh. So nakikita ko yung feed. So, alam niyo, tingnan nyo hindi naman natutulog yung Diyos eh. Alam mo ba na apula agad ang, syempre umapoy itong trailer dito mga. Pero umulan eh. Naapula agad. Naapula. Kung di ako nagkakamali, alam ko sa Ayala yung naapula agad ha. Grabe talaga ginawa nila dyan ito. Oh, di ba? Ito, mga clear. Okay tingnan mo ha. Saan sila kumuha ng bato? Saan sila kumuha ng bato? Ayan oh, Maxi, dito. shout out, Maxi. Parang dito sila naglagay ng bato. Nildar sa'yo. sa'yo. Pa lang, nandyan na yung mga bato na yan. Mga clear. Prepared na, attorney, prepared. Ayan o. Planado to. Okay, maging inosente. Nag-inosentehan kayo eh. Alam naman namin kung sino pinaglalaban nyo. Ayan o. Dito nilagay yung malalaking bato. See? Ang laki oh. Kita nyo? May tinamaang pulis niyan, mga kaklir. Kitang-kita ko may tinamaan. Anong puso meron mga yan? Saka I don't think na ito youth. Itong katawan na to. Nagbis na lang siguro to kasi nakatakip ang ng ano eh. Ng ano eh, tela eh, ng itim eh. Diba? Oh, laki oh. See? Makakamatay ito. Ayan. Oh. Grabe. Yan na. Diba? Oh, ito na ginamit. Diba? Kasi porket alam nila na pwede kung ito ay 12, 13, 14, walang liability. Ginamit ang mga kabataan dito. Anyway, yan naman ang sigaw ni Chavit Singson. Mga kabataan. Tumayo kayo para sa isang revolusyon laban sa korupsyon. Diba? Ang sama. So, sino ang kayang magbayad niyan? At sino ang nanawagan na mga kabataan? Diba? Ay
tumayo. Mga ka-clear. So, kayo na po ang maghusga. Grabe talaga, Kayo na po ang attorney. maghusga. Tingnan nyo, pati yung uniform nila sa Japan. Itim. Coincidence? Nagplano ba sila para nagplano ba sila na tumuloy sa Japan para kung ano man ang mangyari dito as if wala silang alam? Subalit, Tanong lang yon. attorney. Parang it's a creation of a wild imagination. Subalit, bistado sila, attorney. Ganun lang yun. Diba? Pero ang panawagan pa rin sa Japan, paninira pa rin sa gobyerno, paninira pa rin sa Pangulo. Tama. Diba? Kahit naman si attorney Vic Rodriguez, anong gusto niya? Maupo si Sara. Bakit? Natanggal eh. Natanggal sa posisyon eh. Bakit? Issue ng korupsyon eh. Tama. Tumpak. Diba? May issue ng korupsyon. Agree. So, ano na-expect natin? Matutuwa ba siya? So, ngayon, kung si VP Sara ang presidente, ano mangyayari sa kanya? Tuloy ang ligaya? Yung mga dapat kasuhan? Happy. Yun na, mga ka-clear. Diba? So, nakakadismaya lang kasi yung mga kabataan, alam ko, biktima sila. The problem is, nagpapabiktima sila para sa pera. Hindi ako maniniwalang kikilo siya ng ganyan na walang bayad yan. Kahit i-deny nyo pa na wala kayong alam nyo sa sarili nyo na binayaran yung mga to. Diba? Attorney Vic, baka may alam ka naman dito. Pwede mo naman i-deny kung wala ka alam. Diba? Okay, nagbayad. Obvious naman. Waiting na lang sa lalabas na, ano yun? Balita. Na investigasyon. Sabi ko, mga kaya ayokong pangunahan yung pag-iimbestiga ng PNP, ah. Ito'y analysis ko lang. You can deny it. They can refute it. Diba? Wala naman tayo sinasabi kung sino ang nagbayad eh. Pero tanong na natin kung mapapatanggal nila si PBBM sa pwesto, sino ba ang makikinabang? Sino ba? Alam Diba? na this, attorney. Di ba, Rowena, from south of France? So, mga clear, yun lang muna tayo, ha, na pinakita ko na sa Salamat, inyo. attorney. Si Attorney Topacio, nandoon sa Mendiola to give support. Na nakaitim. Pero syempre, di-deny naman niya na kilala niya yung mga yan. Hindi ko naman sasabihin kilala niya, mga clear. Di ba? Wala naman tayo sinabing ganun. Pero alam mo na doon nagkakagulo? Or alam nyo ba na doon manggugulo? Another question yan. Hindi ko sasabing meron kayo alam dyan. Nagkataon lang siguro lahat na kayo nakaitim. Nagkataon lang siguro na yung mga mambabato at molotov bomb nandoon din. Nung pupunta rin kayo. No face, no case. Yan ang pinakalat ng DDS vloggers. So, sino na? Sino na? Plano? Diba? Tingnan natin. Yung iba ng urot ng harap-harapan sa muka ng mga kapulisan. Let us see. Diba? Salamat, attorney. Oh. Okay? Okay. So, mga clear. Okay ba ang ating audio dyan? May nagsabi, louder. Louder ba ang aking pagkakaano? Or mahina yung ating audio? Okay naman yung audio natin, di ba? So far. All good, attorney. All good. Ay, mahina. Ba't wala itong ilaw? Ha? Okay ba so far ang ating audio? Okay. So mga clear, meron pa po tayo. Tingnan natin anong ginawa ng mga DDS sa isang madre. Ayaw makinig. My Sa isang payo Pati ng madre. isang madre. Binastos. Binastos nga ba, Julius? Agoy. Ha? Elvis? Binastos nga ba? Let us see, ha? Uy, maraming salamat sa almost 14,500. No? Almost 14,500
live views. Thank you po sa inyo. Muntik na nag-15,000. 15 na kanina, po. nag-15 At sana siya. po ay marami tayong natutunan sa isa't isa. Nag-15 siya kanina, At attorney. bago tayo magtapos, of course, Mami Ida Masukat, hello po. Peter Mueller, tama ba? Peter Mueller. Yan. I heard someone got shot. Okay na tayo, attorney. Salamat, attorney. Ayan, so balik tayo. So yun nga mga kabsat, no, grabe. Sino ang nagbayad dyan, mga kakabsat? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Itim talaga ang mga kampon ng Satanas. Plano ng mga liwanag pa, sabi ni Madam Lorelai Dessner. Kabsat, Makwan, late ka. Pero okay lang. Alam ko naman manonood ka sa premiere natin bukas. Yuhu! May nagbulong na kay Yusek kung sino ang mastermind ng kaguluhan. Mga didilis. Siyempre naman, Lester Leonardo. Wala na ibang manggugulo kundi mga garapata. Ganun lang talaga. Shout out Asyong Salompas. Good evening, mga kabsat. Alright, so all good na tayo. VMB Rosimatsu, Lorelai Dessner, Sir Leonardo Ansag, sino pa ba nandyan? Ma'am Eva na mula pa kanina. Maraming salamat po sa suporta. At syempre kay Maxi. Sino pa ba? Si Macarons. Sino pa? Si Winnie Artos. Si Gamelight. Sino pa ba? Mga nandyan. Lia Valdez. Mac Tandem. Mintik. Andyan. Si Furious Protector. Andyan pala. Hindi ko nakita. Anthony Lim. At sa lahat po ng mga nandyan. Silent viewers. Again guys. Oy guys. Wala pang 100 yung like natin na. Kanina 96 lang. Ngayon ilan na? Gawin nyo ng 100 yung like natin. Mabsat baka naman. Sa mga di pa nagla-like dyan. Like na. 98 na. Dalawa na lang. Sa mga di pa nag-like dyan, bago tayo mag-end, mag-like naman tayo. Mamasa to. Elican Del Carmen, late ako. Ayun. Grabe si Sincronado. Mapul pa. Ay, salamat, Kabsat. Nagpon ka pa. Si Don Kings, nandyan rin pala. Kanina pa pala si Don Kings. Again, guys, happy birthday, Don Kengkoy. Happy birthday, Kabsat, Don Kings. Pakibati naman ng ating Kabsat, no? Kompositor, no? Nang sama-sama tayong babangon muli. Don Kings, shout out. Sana na-enjoy mo yung birthday mo, Kabsat, no? At sana ingat kayo dyan sa Manila. Alam ko talagang, grabe nangyari kanina. Sobra-sobra talagang ingat-ingat, no? Hindi natin alam. So anyway, Kabsat, again, maraming salamat, Kabsat. Thank you very much. Kita-kits tayo bukas, no? Si Attorney Claire, may dalawa pa. May dalawang topic pa. So puntahan natin si Attorney Claire doon. Makinig na lang muna tayo, no? You're welcome, Sad. Sad panalo sa PBB. Ayun, maraming salamat, Sincronado. Grabe. Protect BBM. Ayan, Mabsat. Nag-thank you si Kabsat din. Don Kings, Mabsat. Kabsat, boss, maroon yun, nasa rally behind enemy lines. Nakita ng mga bato pumunta sa Sogo. Pinakita ko yung video kanina. Pinaka-umpisa na video yan na pinakita ko, Makwan. Yung Sogo, hindi lang yung Sogo, pati yung mga nakaparadang motor. Tinumba nila, mga kabsat, pinagbabasag-basag pa nila. My goodness, nako. Sino ang nagbayad sa mga yan? Mga naka-itim na yan. Nako po, magkakaalaman tayo sa susunod na kabanata dyan. Alright, thank you very much. Good night, Mabsat. It's already 10:40. Medyo napagod tayo sa araw na to. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Bye, Astropolis. Signing off. Paalam, Mabsat. Bye-bye.